Purihin ka sa maraming ito hanggang sa makapagbilangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Bigyan mo yung mga mineral. Di pa nagpagmasali. Lahat yan ibigay. Ito po yung himnal.
kanya-kanya po nating mga sharing. So, yun po. At ang ating po closing prayer ay pagkakalob po sa ating mamaya ni Brother Ernie Amorim. Sige. So, ang ating po uliting opening song ay ang Buhay ng Sabadong Eskwela. Ang ating closing song ay okay. Sige. Iglesia at ako hayang-hayang. So, yan po mga kapatid. Arin na pong pasimulan ng ating po programa para po sa hapon na ito. Muli po ay happy Sabbath. Tayo po ay tumayong lahat. Awitin po natin ang ating theme song sa Buhay ng Sabado Eskwela. Magsabay po tayong awitin, purihin natin Panginoon sa magandang mga hapon. Salamat sa lahat ng pagpapala at ang panibagong pag-asa na siyang kanta sa malang ito dahil narito po kami puli ng pinangalan. Panginoon, sa aming pong pagsamba, aming pong ninalangin ang bawat partisipant, ang kanyang bahagi, dahil mahigit ang ibigay ng mensahe, iyong itago kami sa iyong kapiran.
At Panginoon, aming pinilala yung mga ibang kapatiran patungo po dito. Sila ingatan, dahil sa kapamakan, kung sila yung nakarating po dito. Panginoon, ganun din po ang may mga karamdaman spiritual, ganun din ang pisikal, Panginoon, kanilang mga pinagdadaan ngayon, Panginoon, nawa Panginoon ay yung pagalingin sila, natin sila sa umagang ito. Salamat sa aming pong patuloy na pagbaka sa mga pagsubok na ito kami Panginoon upang ipagpasalamat at pagpapayan po namin ito. At higit sa lahat, bago po kami magharap sa iyong dahilang banal, ay amin pong inugulo ng aming sarili upang kami ay humingi ng kapatawaran sa aming pong mga pagkasala at kamali. Panginoon, patawarin kami. Dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.
tayo po eh. Tayo po'y manalangin. Kapag paano namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga Panginoon ng araw ng Sabat. Ako po Panginoon, kayo po siyang sumama sa amin. Kayo din po Panginoon na ako na may lahat ko lang po ang tungkol po sa Children's Ministry. Ako po Panginoon, kayo po siya ang salita para po sa amin. Po. Kami sa madulangin Panginoon, alang-alang lamang sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, good morning po at happy Sabbath sa lahat. Ang natuwa po sa akin mga kapatid is Children's Ministry. So, nung sinasayin po kanya anak ni ID ko na po talaga tinandihan kasi po since 2001 po si mga kapatid, ang inyong pong lingkod ay na-elect ng Children's Ministry Secretary since 2001 hanggang ngayon po. So, hanggang ngayon po, talagang passion ko na po talaga mga kapatid ang mga bata. Yun. Sabi po dito, Children's Ministry were not a formally recognized department until 1995. So 1995 po pala siya mga kapatid na recognized as a separate department po ang Children's Ministry. Sabi po mga kapatid, ang Children's Ministry po ay isang napakalawak din na departamento kagaya po ng Music Ministry. So makadikit po yung dalawang departamentong yan. So isipin natin, ang Children's Ministry po mga kapatid ay kailangan talaga as a teacher ka ng Children's Ministry, gagastos ka talaga. Kasi sa maraming mga activities na mga papagawa mo sa mga bata, like PBX, Branch Sabbath School, nurturing, kids discipleship po mga kapatid. Kasama po yung mga kapatid sa mga trainings and seminars po ng Children's Ministry. So, ito po. Paano pa ba natin mga kapatid may engage o may encourage po mga bata sa pagtuturo po natin as teacher po ako sa Children's Ministry. Kasi po si Teacher Linda po ay nasa seminar po ngayon. Teacher Halloween po. Sabi po dito, teaching humility and childlike faith. So, as a magulang po mga kapatid, as teachers po, mga kapatid, kailangan po natin naturuan po ng pagpapakumbaba ang isang bata. Sa paanong paraan? Kailangan po, simulan po natin sa tahanan po na mag-worship. Kasi, mga kapatid, hindi po maiwasan talaga sa tahanan, bawa, tulog na tulog ang mga anak mo, magulang ka. Nung kami po mga kapatid, nung mama ko, nag-worship po kami sa tahanan, kumaganda po lagi mama ko ng Panginoon. So mga kapatid, habang kinakanta po yung mga kapatid ni mama, nagigising po ako, minsan ayaw ko ng pumalang bumama. Ano ba naman yan, sabi ko. Pero, pag talagang mga kapatid talagang pinagpapatuloy po ni mama yung pagkanta at nagigising kami, talagang pinipilit po niya na gumising. O ano ba kayo, mag-worship na tayo. Then after po ng worship, kain na, then ano pong gagawin, minsan balik pa po sa higaan, yun po. Next po, sabi po dito, Jesus taught that humility and a childlike faith are essential for entering the kingdom of God. Sabi nga po mga kapatid, kasi may kwento po mga kapatid dito, na yung si Jesus Christ po ay nag-sermon sa bundok. Tapos pinagbawalan po ng mga tao, yung mga bata, na humarap o pumunta po kay Jesus Christ. Pero sabi ng Panginoon, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So mga bata, ang mga bata po mga kapatid, yan po ay hindi marunong magsinungaling. Ang bata po, kapag may nakikita sa ating matanda, gagayahin nila yan. Gagaya po, mag-ingat tayo mga kapatid na yung pinapanood po namin sa mga bata, na ano po yun, na-stick ko sa isipan niya, sa mind nila, na ay, ganun pala yun. So, kaya nga po ito po na SPG, G o General Patronage, then PG, Parental Guidance. So kayo mga magulang po, ako rin po sa Teacher and Children's Ministry, lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante po namin na palagi kayong maging aware. Kailangan po tayo maging aware kung ano pong part natin, kung ano po yung inasin sa atin. Bawa, ako, nag-send ako sa GC, o mga bata, dalhin nyo ito. Kailangan po, as a student ka mga kapatid, wag kang aasa sa teacher mo. Kasi may teacher yan eh. So, ibig sabihin, pag ang teacher nagpa-assign, assignment yun. As a student, obligasyon mo na dalhin ang pinapadala ng teacher mo. Kaya kung minsan ang teacher, hindi maiwasan mag-punishment eh. Kasi may deadline. Ba, sinabi ng teacher, ito deadline na April lang ito. Kaya may pasa mo na yan. Pero po mga kapatid, may tendency po kasi na ang isang estudyante, kapag po nakakaaway, ma'am, sir, pasensya na po. Kung pwede po ba mag-extend ng
date para ipasa ko, ang isang teacher ko, maaari siyang mag-consider, pero, may tanong ko na pero, by deduction. Naranasan ko na po yun kasi tinuturo rin po ako sa private school. So, ginawa ko, dineduct ko po yung grade niya. Anong nangyari, dineduct ko, nareklamo ako. Bawal pala. Kasi private school eh. So, sa private school po mga kapatid, bawal na bawal ko pala magbagsak ng isang estudyante. Ayun. Patong-patong na. So, sunod po, behaving like children. Jesus also taught His disciples to become like children, emphasizing the importance of humility and trust in God. So, napaka-importante mga kapatid. Welcoming children. As children's ministry po mga kapatid, early boys mga aga po, wini-welcome po ng mga teacher yan. Kaya po ni Teacher Nicole, ni Teacher Grace, Teacher Shane, Teacher Alice din po. So kasama rin po sila sa children's ministry. Using children as teaching tools. Ibig sabihin po ng mga kapatid, hindi po natin gagamitin ng bata as robot. Hindi ganon. Hindi po ibig sabihin ng tools sa mga bata na pakontrolin mo lang sila, pasunod sila sa gusto mo. Hindi po ganon mga kapatid. Ibig sabihin po dito, Jesus often used children as examples to teach spiritual truths, highlighting their innocence and trust in God. Siyempre po mga kapatid, ang bata po ay hindi pa po matured yan. So baga, as a teacher ka, i-develop mo muna yung mga bata sa kanilang mga natutunan. Kapag po, toddlers, young adult, adolescent stage, middle stage, hanggang sa old age na po sila, i-develop na po nila kanilang thinking. Kasi po mga kapatid, ang isang bata po ay, pag bata pa siya, may pa sa Barbie doll, sa mga robots, sa laruan. Pero mga bata sa ngayon, ang nakakalungkot po, totoo, reality, ang mga bata po ay nai-engage na po sa gadget. Totoo po, di ba mga kapatid? Pamangkin ko nga rin po eh, pagkagising sa umaga, cellphone na agad ang hawak. Totoo po yung mga kapatid. Nasabihan ko nga po, ano ba Jansen, kumain ka muna. Minsan, bilang uncle po ako, nagagalit ako eh. Kasi kung si Joanne po ay wala. Kasi ang pasok po ni Joanne is Monday afternoon hanggang Sabado ng umaga. So ngayon po yung day off po ni Joanne hanggang bukas. So bilang ako po, nag-aalaga po sa mga pamangkin ko, so nasabihin ko yung pamangkin ko, huwag kayo mag-expose sa gadget, limitahan nyo. Kasi ang gadget po mga kapatid is may mabuti nagagawa, may mabuting essence, pero may masama din. Ano po yung masama? Yung radiation kasi niya mga kapatid, pumapasok sa isipan natin yan. Napansin ko po mga kapatid, sa totoo lang, na kapag napapanood yung mga pamangkin ko po, nagpapabagong ugali. Di ba po mga kapatid, nagpapabagong ugali nila, base po sa kanila na napapanood. So kayong mga magulang, as uncle din po ako, ginagabayin ko rin po yung pamangkin ko, pero minsan po kasi mga kapatid, ang bata pa po ang mas galit sa atin. Bakit po? Kasi sabi ko, di ba kailan mo? Ano ba? Kasi gusto ko to eh. Gusto kong gawin to. Kaya mga kapatid, nakakalungkot ko talaga. Sabi po dito, curriculum development po. In the year 2000, a new children's curriculum called Grace Link was written for the World Church. Kaya po mga kapatid, itong Grace Link curriculum, napakahalaga po sa atin, sa mga children's ministry po. Ito po yung gabay natin po na pagtuturo, yung lesson po ng kindergarten, primary, junior, PowerPoints. Doon po kami kumukuha ng ikakwento po namin sa mga bata. Ito po mga kapatid, as children's ministry, pinagbabawal na po mga kapatid sa children's homily ang magkwento po ng mga character na hayop. Pasensya na po mga kapatid. Bawal na bawal po yan. Kasi fable po yun eh. Bawal din po ang mythology, legend. O alam at yung mga sirena, pagkakay ano gagawin ng tauhan, bawal po yung mga kapatid sa children's ministry. Pero sana po, maging aware po tayo na dapat ang kinakwento po natin sa children's homily is Bible story. O kaya may mga moral lesson po. Kung dapat na po tayo magpakwento ng mga pabula. Kasi isip ng mga bata, ay, ang mga hayop na sa salita pala talaga. Yun po. Bagamat may moral lesson siya, pero pwede po siya sa school na. O kaya sa anumang mga lugar. Sabi po dito, pag-baptism po mga kapatid kasi mga kapatid ng bata po is gusto po nila na nakaka-aware sila sa mga outreach activity. Kagaya po ni Ashley. Bagong binyagan po siya, pero nai-involve na po siya sa mga community service, yung paglilinis, yung mga feeding program. Kailangan po natin mga kapatid na i-involve ang mga bata mula Sabbath School, o midweek, Vesper hanggang AY. Kasi po, napansin nyo, na nag-observe po ako, kapag hindi ko pala napaibigyan ng part ang mga bata, nagtatakuhan yan. Iisip nila, part ba ako dito? Isipin nila, wala naman ang ginagawa dito. Isip, lang na yung mga bata dyan. Nakakalungkot po mga kapatid. So,
as assistant po ako sa Children's Ministry, ini-encourage ko po mga kapatid, mga magulang na o mga officers po ng Sabbath School at hanggang AY na i-involve po natin o bigyan po natin ng part ang mga bata. Kasi po, sabi nga po, sila po ang next generation. Sila po posible maging elder, maging kagaya natin, Children's Ministry, music, clerk, treasurer, ano mga katungkulan yan, deacon, deaconess, personal ministry, ano mga katungkulan yan, sila ang papalit. Kasi tayo po, ayaw ko sabihin na, yun po, tayo po ay rin, matanda po tayo. Pabilisan ko lang po. Sabi po dito, may mga special activity po ang mga bata po na kailangan gawin. Yun po ay group activities. Organized group games, sports and activities to foster teamwork, o cooperation and social interaction. Kaya po mga kapatid, sabi po Pathfinder, ganun po Adventurer Club. Encourage ko rin po mga kapatid na isali po inyong mga anak sa Adventurer Club kasi napakaganda po ng activities mga kapatid. Ano lang tulad po dito mga kapatid, pwede po palang mag-collab ang Adventurer Club sa Children's Ministry. Bakit po? Maganda. Kasi po, malapit na malapit po mga kapatid ang activity ng Children's Ministry sa Adventurer. Yun. Volunteer work. So, role-playing. Involve po natin yung mga bata po sa role-playing. Mahalaga po yung mga kapatid. At po dito. For children's baptisms, parents should ensure that child is baptized as soon as possible. Di ba po mga kapatid, nakakatuwa po na ang mga bata po ay napapabinyag, bata pa sila. Kagaya po ni Mark, ni Samsam, ni Ashley, na bata pala po sila ay nagpabinyag na po sila kasi po may calling. Sabi po dito, few weeks of life and that they intend to raise the child in the Adventist faith, attending a baptism, preparation seminar. Pero kung nakapatid may guidelines po ang mga bata bago po mabinyagan. Hindi pwede basta-basta nabinyagan mo yung mga bata, oh gusto ko binyagan anak ko. Hindi po. Kailangan may parent consent and pastor. Kaya mag-usap yung mga yan. Oh, sabihin ng magulang pastor, gusto na po pabinyagan ng aking anak. Pero sabi ng pastor, sa isang kondisyon, ready na ba siya? Ang iyo po bang anak ay handa na mabinyagan? Kasi mahirap kasi mga kapatid na pipilitan lang. Kasi minsan may mga ganyan na napilitan lang siyang napabinyag, pero ilang Sabado lang na inatendan, nakalungkot po mga kapatid, wala na. Yun. Sabi po dito, ang isang binyagan po mga kapatid, kagaya po ng mga bata ay may godparent po yan, o ninong at ninang. Kailangan po yan. Di ba po, child dedication, may pinapatay po sa pulpito ng mga ninang at ninong. Kagaya sa gitna, elder or pastor. Every child and above must have at least one godparent. Ano po qualification nito? Godparents must be chosen by the parents. Ang magulang po ang pinipili ko mga kapatid ng ninong at ninang. Hindi po basta-basta pipiliin lang yan kahit sino. Kasi tatanungin ng magulang, pare, sino ba ito? Nangangalan po. Godparents are expected to be good role models of the child. A person may only have one or two godparents, isa o dalawang ninong-tinang po. If two are chosen, they must be male and female. Kailangan po ng birth certificate, marriage certificate. At po, ano po ba ang role ng ng parents sa Children's Ministry? Consent, at least one parent or legal guardian must consent to the baptism. Basic to the faith. Parents are responsible for raising their child in an Adventist faith, and first teachers of the faith. Totoo po mga kapatid, bago po ang Children's Ministry, ang magulang po ang unang mga guro ng mga bata. Totoo yan mga kapatid. Kasi po, sa tahanan pa lang po, tinuturuan na po ng mga bata, ng mga magulang at ng mga anak. Hanggang sa umatin po yan ng Children's Ministry. Kailangan may gabay po yan ng mga bata, ng mga nanay, o mga tatay, mga magulang. Ay po dito, here's a more detailed look at Jesus' ministry to children. Blessing and praying for children. Yun po. As a teacher po, o mga magulang, kailangan ginagabayan po natin at binabless po natin ang mga bata. Pinipray po natin sila, papasok nila sa school, pagsimba nila, paglalaro nila. Kailangan nakatutok tayo kasi may mga anak po kayo, may pamangkin po mga kapatid na sobrang likod. Yun, si Jake. So kailangan yung mata po sa kanya namin, nakatutok talaga. Kasi po, mahirap po si mga bata sobrang likod, di ba po yung mga hyper yun. Affirming the value of children. Jesus affirmed the value of children, stating that the kingdom of heaven belongs to them and that anyone who does not receive the kingdom of God
like a child will never enter in. Sabi pa mga kapatid, sabihin natin na gusto mo magturo sa mga bata o gusto mo, pero may tanong, alam mo na ba kung paano humarap sa mga bata? Gusto mo mag-children's ministry. Kailangan bago ka mag-children's ministry, alam mo kung sino-sino ang tuturuan mo. Kasi di pwede, gusto ko magturo sa mga bata. Hindi mo alam kung tuturo mo. Nakatayo ka lang doon. Hindi mo alam na kayong mga bata nakatingin lang sa'yo. Kasi kung mga kapatid, sa children's ministry, involved po siya ang songs. Nung si Ate Alice po ang teacher noon, trinain niya po ako na siya po yung nagkukwento noon, siya yung pakawanta. Hanggang sa nangyari po mga kapatid, nagbaliktad kami. Siya na po yung nagkakwento ako na po lahat. Pakanta kami, muli first day, birthday, nag-aaral na po yan. Hanggang sa natutunan po magturo mag-isa. Hanggang sa ngayon po. So yun po yung sa children's ministry. Naging teacher ko po yung mama ko, naging teacher ko rin si Ate G. Teaching humility and children faith. So, konti na lang po. Ayun. So, para sa ating po mga kapatid, for children, ang kailangan po talaga mga kapatid, tayo po yung maging aware sa ating ministry. Kagaya po ito. Jesus' ministry to children involved blessing them, affirming their value, and teaching his disciples to see them as important, emphasizing that humility and childlike faith are essential for entering the kingdom of God. So mga kapatid, wala pong word na humbleness. Humility po, ang tamang word doon. So ano pong lang po mga kapatid, ano po bang mission ng children's ministry sa iglesia? To nurture children into a loving, serving relationship with Jesus. Pangalawa, to teach children about God and His Word. Turuan po natin ang mga bata na magbasa ng Bible. Bilib na po kay Otep, anak natin Jim, ang galing memory verse. Ganun po. To help children develop strong faith. To equip children to serve others. Kaya po sa April 19 po, meron po tayong Children's Sabbath. Doon po natin makikita na yung mga bata talaga involved sila sa gawain ng Panginoon. May mga nag-preach, may nag-awit, may kumakanta. Yun po. To foster a sense of community, to glorify God. Yan po. At po dito, kailangan po mga kapatid talaga ang mga bata po na i-involve po sa art projects. Bahil po sila dyan sa mga gupit-gupit, color-color, music and dance. Mahilig po mga kapatid ang mga bata sa mga musika. Kasi po kailangan talaga encourage natin mga bata sa mga choir, sa mga singing group. Hindi na po si Padre Dondon. Yun. Drama and performance. Mahilig po mga bata sa mga playing, sa mga skit. Yung mga arte-arte po sila sa harapan. Yun, mahilig po yung mga bata dyan. Leadership development nila, family involvement. Kaya kung may tinatawag po tayo family day, na yung mga bata po ay naglalaro. Yun po mga kapatid. So ngayong umaga po mga kapatid, sa mga pong ito, dapat po mga kapatid sa akin kung na-share sa inyo about children's ministry bilang kapag po tayo ay na-elect, children's ministry na-elect ka, isipin po natin mga kapatid yung objectives po ng ating ginagawa as children's ministry. Ano ba? Ano bang matatawa ko sa para po mahubog ang mga bata? Ano bang matatawa ko para matrain sila? Maging mabuting ehemplo. Madami sa church. Ano pang ginag-chief teacher ka? Ano bang mga activities pa ang maiisip mo para maingganyo ang mga bata? Kasi po, mahalaga po mga kapatid para sa akin ang evaluation po ng mga bata from cradle roll, nursery, kinder, primary, junior, early teen, hanggang youth. Kailangan, pag tinanong ko sila, ano bang natutunan mo sa mga kanta na tinutunan ng teacher mo? Ano bang natutunan mo sa mga kwento? Kasi mayroon kasi mga kapatid na tumutulong sa pagkayot na hindi nila alam kung ano ang natutunan nila sa children's ministry. So, kailangan, pag tinanong ka, sige, ano ba ang title nitong kantang to? Ano ba ang action niya? Kailangan alam mo. Para pag nagpakanta ka na sa AY, alam mo na po yung mga pinapaawit mo. So, yun lang po mga kapatid. And, happy Sabbath po. Maraming salamat. And God bless po.
Ayan, happy Sabbath po sa ating lahat. Atin pong mapapakinggan ngayon ang Mission Spotlight na mayroong title na Dati Malas Ngunit Ngayon ay Minamahal. Ngayon po ay March 29 at si China yung ating tao ngayon na tao ay April. Iba yun. So ngayon April 5, ito po ang ating title, Dati ay malas, ngunit ngayon ay minamahal. So, lumaki si China na kinabubuhian. Si China po ay isang lalaki at meron po siyang kinabubuhian. Ang pangalan na Jesus. Kumbaga yung ating pong Panginoon ay kanya pong kinabubuhian at kabilang na daw po ang kanilang pamilya. At pangunahing relihiyon sa Cambodia. At siya ang kanyang pamilya ay galit sa Kristyanismo. Pero kalaunan, si China naman ang kinabuhian ng kanyang pamilya. At nagsimula ito nang biglaang pumanaw ang kanyang lolo. Mahal na mahal ni China ang kanyang lolo at madalas silang magkasama. Ngunit sa kanilang relihiyon, kapag madalas kang kasama ng isang tao, tapos may masamang nangyari sa kanya ay ikaw ang ituturing na malas. Nagsimula ng magduda ang pamilya ni China kung siya na nga ba ay malas dahil sa mga sunod-sunod na mga kamalasan na dumating sa kanilang buhay. Sumunod na namatay ay ang kanyang tiyuhin. Isa rin sa mga taong madalas niyang kasama, lalo pang pinaniwalaan ng kanyang pamilya na siya ay talagang malas. Pagkatapos ay nalugi naman sa negosyo ang kanyang mga magulang. Ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-arian, ngunit hindi pa rin nakabayad sa kanilang mga utang. Dahil dito, lumipat sila sa Thailand upang magtrabaho sa isang pabrika ng television. Ngunit iniwan si China sa Cambodia. Puro kamalasan ang dala mo sa pamilyang ito, sabi sa kanya ng isang miyembro ng pamilya. Hindi ka na dapat ipinanganak, sabi naman ng isa pa. 18 taong gulang noon si China, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundo. Isang araw, inimbitahan siya ng isang kaibigan na dumalo sa isang guitar lesson sa isang Adventist church. Hindi niya alam ang gagawin. Alam niya ang mga Adventist ay sumasamba kay Jesus at galit siya kay Jesus. Ngunit, mahal niya ang gitara at gusto niyang matutong tumugtog. At sa huli, napagpasyahan niya pumunta sa simbahan. Mula noon, hindi siya umabsent sa guitar lesson at nagustuhan agad niya ang pastor at ang asawa nito. Ikinuwento ng mag-asawa ang tungkol kay Jesus. Ngunit iba ito sa pagkakakilala niya mula sa kanyang pamilya. Sinabi ng pastor na hindi lamang minamahal ni Jesus ang mga nagmamahal sa kanya, kundi minamahal din niya ang mga nagpopoon sa kanya. Napakalaki ng pagmamahal ni Jesus kaya isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang bigyan ng pag-asa kahit ang mga tumanggi sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ng lumago ang pagmamahal ni China kay Jesus. Nagsimula siyang dumalo sa simbahan tuwing Sabat hanggang sa siya ay nagpabautismo. Araw-araw siyang nananalangin na muling makapiling ang kanyang pamilya. Gusto kong bumalik ang aking pamilya. Panalangin niya. Panginoon, pinangako kong paglilingkuran kita habang buhay at hindi sasamba sa ibang Diyos. Ngunit tila tahimik si Jesus dahil sa relihiyon ng kanyang pamilya. Sanay si China na kailangang gumawa ng mabuti
upang makuha ang pabor ng Diyos. Kaya upang patunayan ang kanyang debosyon, sumali siya sa 1 year in mission, 1,000 missionary. Isang programa ng isang simbahan kung saan siya ay nagbubuhat bilang misyonero sa loob ng isang taon. Tinulungan din niya ang isang misyonerong Pranses sa pamamahagi ng Biblia sa Cambodia. Akala niya na ang kanyang pagsisikap sa paggawa sa simbahan ay magtutulak kay Jesus na sagutin ang kanyang panalangin. Ngunit tila nanatili pa rin tahimik si Jesus. Minsan napuno siya ng sama ng loob at nanalangin. Panginoon, napakarami ng ginawa ko para sa iyo. Bakit hindi ka gumagawa ng paraan para sa akin? Pagkalipas ng 5 taon, bumalik siya sa Cambodia at kanyang mga magulang hindi na na-renew ang kanilang visa sa Thailand, kaya napilitan silang umuwi. Wala silang lupa, wala silang bahay, kaya tinanggap nila ang imbitasyon ni China na manirahan muna sa kanyang inupahang tirahan. Sa puntong ito, hindi na mahalaga kung siya ba ay malas o hindi, dahil wala na silang ibang pupuntahan. Isang Sabat, inimbitahan ni China ang kanyang mga magulang na sumama sa kanya sa simbahan. Hindi niyo kailangan ng pera dahil may pagkain doon para sa ating lahat, ang sabi niya. Mainit silang tinanggap ng mga miyembro ng simbahan. Nagustuhan nila ang pagsasama-sama at masarap na pagkain. Kinabukasan, bumalik sila sa simbahan upang muling makasama ang mga tao doon. Habang lumilipas ang panahon, ay unti-unting lumalambot ang kanilang mga puso at napansin nilang iba ang Jesus na ipinapangaral sa simbahan, kumpara sa Jesus na itinuro sa kanila noon. Makalipas ang 1 taon, nagpasya ang kanyang mga magulang na magpabautismo para kay China. Ito ang pinakamalaking himala. Hindi lamang niya muling nakapiling ang kanyang pamilya, kundi tinanggap din nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. At napagtanto ni China na hindi sinagot ni Jesus ang kanyang panalangin dahil sa kanyang mga ginawa, kundi dahil sa kung sino si Jesus, isang mapagmahal at mahabaging Diyos. Ngayon, hindi na niya nararamdaman na siya ay malas. Sa halip, batid niyang siya ay minamahal, tinutupad pa rin niya ang kanyang pangakong paglilingkod kay Jesus. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aaral ng theology sa Asia Pacific International University sa Thailand upang maging isang full-time na misyonero. Isa si China sa libo-libong mag-aaral na nakapag-aral sa Asia Pacific International University dahil sa 13th Sabbath Offering. Bahagi ng handog noong 1988 ang ginamit upang maitayo ang campus na dating tinawag na Thailand Mission College. Hanggang ngayon, 36 years na lumipas at patuloy na pinagpapala ang maraming tao dahil sa mga mission offering. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Diyos. Yan lamang po ang ating mission spotlight. Sana po ay inyong napakinggan at may naintindihan at natutunan po kayo. Happy Sabbath. Salamat po sa lahat ng may bahagi ngayong umaga. So tayo po ay pupunta sa ating kanya-kanyang mga care group. At pagkatapos po ay magkataka ng ating lesson review. Pagkatapos po kung meron po kayo